Nalig sa Diyos, bagamat buhay pa at nasa katawang lupa pa, ay pinalaya na ni Jesus. Amen. Sa pamamagitan ng pananalig sa Diyos, tayo ay malaya na. Kaya nga kapag tayo nakagawa ng kasalanan, dahil tayong dudulog sa hapag ng Diyos, aaminin natin ang ating kasalanan, magpapakumbaba tayo sa Kanya para matanggap natin kaagad-agad ang kapatawaran. Praise the Lord. Amen. Huwag kayong lumihanan, huwag kayong maguguluhan. Ang kaibahan ng taong nasa Diyos na ay napakalaki kaysa doon sa mga taong nasa sanlibutan pa. Kasi ang nasa sanlibutan ay tinotolerate nila yung kasalanan. Ika nga wala sa kanila ang katotohanan. Ika nga kapag gumagawa sila ay bara-bara. Hindi naiisip yung Diyos na nakatunghay sa kanila. So ang mga taong nasa Panginoon na nananalig at nakipag-isa na sa Diyos, nagkakasala, subalit nandoon ang habag ng Diyos sapagkat nagkipag-isa na nga sa Diyos. Nakipag-isa na nga sa Diyos. Isinurrender na ang buhay sa Diyos. Na anuman ang mangyari, hindi pwedeng mapaghiwalay ang relasyon ng taong yan sa Diyos sa pamamagitan lamang ng kasalanan na nanalaykay pa sa kanyang katawang lupa. Praise the Lord. Mahirap unawain. Okay, mahirap unawain. Subalit, ang pananalig ng taong yan ang tunay ngang magdadala sa kanya sa kaligtasan. Sa buhay na walang hanggan. Hindi yung mga gawa, kundi yung pananalig na sasamahan ng gawa. Praise the Lord. Amen. Kaya napakahalaga yung faith mo. Na bagamat ikaw hindi makaalis sa kasalanan dito sa mundo sapagkat mahina ka. Subalit yung faith mo na itinanim sa puso mo ayon sa habag ng Diyos, yun ang faith na kung saan nag-uugmay sa iyo at sa Diyos. Sa maliit na pananampalataya mo at pagsusumikapan mo na palaguin yung faith na yan, ikaw ang gagawa dyan, hindi yung katabi mo. Praise the Lord. Ayon sa habag ng Diyos, nagkaroon ka ng faith. Isang taong makasalanan, tinawag ka ng Diyos para siya ay magpakilala sa iyo, yun yung habag ng Diyos sa iyo. Tinawag ka para maglinis ka ng kasalanan at hindi mo magagawa ang paglilinis na yan ng solo mo lang. Ang Diyos ang tutulong sa iyo kung paano si Jesus ay naglinis ng paa ng kanyang mga apostoles. Tama ba? Praise the Lord. Amen. Kaya tingnan mo ngayon ang sarili mo habang nakaupo ka dyan. Ano ang gusto mong linisin ng Diyos sa iyong sarili? Tuktukan. Sabihin mo sa kanya, Panginoon, itong buong isang linggo ay napakagulo ng isip ko. Kaya ngayon, pakilinis ng isipang ito sapagkat ang daming laman, hindi ko maunawaan. Praise the Lord. Hindi mo nalinis, hindi mo nagawang tanggalin ang kaguluhan ng iyong isip. Kaya nandito ka ngayon para ang Diyos ang maglinis ng isipan niya sapagkat alam ng Diyos ang kadahilanan kung bakit magulo ang iyong isip. Praise the Lord. Amen. Kaya sa bagong buhay mo ngayon, hindi na ikaw solong gagalaw. Meron kang laging kasama. Sa bagong buhay mo ngayon, huwag mong kalilimutan kung bakit ka nabago. Dahil kay Jesucristo. Praise the Lord. Kapag ikaw ay nasa isang bagong pamumuhay na, yung mga dati mong ginagawa, hindi mo na gagawin. Yung mga dating hindi mo ginagawa na maganda, ngayon ay gagawin mo na. Hindi ba? Praise the Lord. Amen. Magugulat ka na lang. Ayaw mong harapin yung mga taong ayaw mong makaharap dati. Pagkat galit ka sa kanila. Sa bagong buhay mo, kaya mong harapin kahit sino pa. Praise the Lord.
Praise the Lord. Amen. Wala kang dala-dala sa dibdib mo, agam-agam. O kaguluhan sa isipan. Ikaw ay pinalaya na ni Jesus. Kaya malaya ka ngayon, hahayo kahit saan ka pumunta. Kapag dala mo ang Diyos na nagsabing humayo ka. Kapag sinabi humayo ka kahit saan ka pupunta. Kung saan nais ng Diyos, kagaya na nangyari kay Jenny, hindi mo alam mapagpunta mo sa isang malayong lugar para dalawin ang mga taong matagal mo nang hindi nakikita, yan ay isang uri ng paghayo. Dala mo si Jesus. Hindi mo kailangan, kagaya ko, ako ay full-time. Ang ibig sabihin ng paghayo, pagpunta mo sa mga lugar, dala ang Diyos. Yan ang ibig sabihin ng paghayo. Dati wala sa iyo si Jesus. Bali wala yung lakad mo. Hindi ka humahayo. Ha? Pagkat ang salitang paghayo ay dahil kay Jesus. Praise the Lord. Amen. Kaya doon sa mga taong hindi alam bakit napupunta sa ganun lugar. Ha? Hindi naman kayo. Ang talagang may nais yan ang Diyos. Praise the Lord. Amen. Kaya ikaw at saka yung taong yun maaaring, oo nga, bakit ka nakarating doon? Ginusto mo, ninasa mo. Pero kung hindi ka looban ng Diyos yan, hindi mangyayari. Amen. Nakakalungkot namang isipin sa panahon na ang tao ay binabagabag ng mga suliranin. Pinatatagal ba yung solusyon? Ha? Ang suliranin, kasama sa buhay yan. Hindi yan nawawala. Yun ba mga lingkod ng Diyos dito sa banal na kasulatan ay walang suliranin? Wala ba silang mga kahirapang dinaanan? Mas matindi pa nga. Mas matindi pa! Balikan ninyo ang banal na kasulatan. Sobra ang dinaanan nila. Pabibilanggo ka ba ngayon? Kapag inihiyag mo ang salita ng Diyos? Hindi naman. Mapera na lang pumunta ka sa lugar ng mga kaaway na hindi kilala si Jesus bilang Diyos. Doon talaga tatapusin ka. Ha? Pero dito sa ating bansa, kahit saan ka pumuntang lugar at ihayag ang salita ng Diyos ay malaya ka. Walang magpapawal sa'yo. Ha? Gamitin natin ang kalayaan yan. Napakalaya natin. Pumunta ka sa barangay, may nagsisisigaw doon. May nangihingi. Ha? Pumunta ka sa bus, sa jeep. Lahat na lang ng lugar. Kaya niyo yun? Sa totoo lang. Kung ano man ang dahilan, bakit nila nagagawa yun? Diyos ang nakakaalam. Praise the Lord. Kanya-kanya yan. Kanya-kanya. Sapagkat wala na ng taong magbigay ng time sa Diyos. Kaya ang ginagawa nila, pupunta sila sa palengke. Nandun kasi busy ang tao na namimili. Pero teka, makabuluhan ba yun? Pag sisisigaw nila doon, walang nakikinig. Ha? Si Jesus pa na nagsasalita, wala nakikinig. Sa sinagoga, di ba meron naman? Daldal pa ng daldal si Jesus nang wala nakikinig. Di ba meron naman? Ha? Sipin niyo yan. Pagkat ang salita ng Diyos ay makabuluhan. Praise the Lord. Pumunta kayo sa isang lugar ng mga kaibigan nyo. Sa isang pamilya. Sa kaibigan mo. Dalawin mo. Sharean mo ng salita ng Diyos. Ha? Saan mo ba ibibigay ito? Sa baliwala lang? Teka lang, baka naguguluhan yung mga lingkod. Pumunta ka sa palengke, walang nakikinig sa'yo. Ha? Aba? Ibinibigay ito para tanggapin at maging makabuluhan sa taong tatanggap.
Praise the Lord. Amen. Kaya ang paghayo, meron kang lugar na pupuntahan. At may tao, ibinibigay ang Diyos para makinig. Amen. Praise the Lord. Amen. Ay ibinibigay ang Diyos para pakinggan ang kanyang salita. Hindi pwedeng daldal ka ng daldal nang walang nakikinig dito. Ha? O kanya-kanya yan kasi ang pagkaunawa, ha? Sinasabi ko lamang batay sa aking pagkaunawa sa ibinigay sa akin ng Diyos. Paano ako magsasalita dito kung wala nakikinig? Anong mangyayari? Huwag niyo sabihin na kaupo kayo dyan, hindi kayo nakikinig. Nakikinig kayo. Yun na lang ang depende sa pagtanggap ninyo. Ha? Kasi kung magulo ang isip nyo nandoon sa inyong iniwang bahay na magulo, siguradong wala kayong matatanggap. Kapag occupied ang inyong kaisipan ng problemang dala-dala nyo rito, pag kayo pumunta sa gawain ng Diyos, ibigay nyo kaagad yung dala nyo sa Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Ha? Baka ang akala ninyo, bago kayo tatanggap, pagbigay muna kayo. O teka, baka nagkakalabuan tayo. Yung iba kasi nami-misinterpret. Nagbigay ang tao. Kala nila yung pera, yung material ang ibibigay sa gawain. Ang offer mo kay God ng katawan mo. Ibigay mo muna yan, lahat. Hindi mo iiwan yung problema sa'yo. Bigay mo yan sa Diyos, lahat ng dala mo. Praise the Lord. Amen. Ha? I-offer mo na. Ha? Marami kasing kahulugan. Isang salita, kapag kayo nag-interpret, iba-ibang interpretation na lalabas dyan. Diba? Sa isang katanungan, subukan mo. Diba? Maraming sagot yan. Ano yung accurate answer dun sa tanong ngayon? Ha? Tingnan mo, sabi nga, magbigay ka sa Diyos at bibigyan ka ng Diyos. Diba? Doon tayo sa Kustong Tangka 60 Liga tumapaw pa. Sapagkat kung ano ta ka lang ginamit mo sa iba, hindi lang gagamitin ng Diyos. Teka muna, nagandog ka na sa Diyos. O sige, may alay ka, ang lalaki ng alay mo, ang lulusog ng alay mo. Ha? Maganda yan, ang hain mo para sa Diyos. Pero yung kapitbahay mong kaaway mo, halos lunukin mo sa galit. Ha? Alin doon ang magandang alay? Yung hain na yung mga dala-dala mga gifts sa altar, o mga pagkain na inialay mo sa Diyos na pwedeng kainin ng lingkod. O alin ang tatanggapin ng Diyos? Yung paghingi mo ng tawad sa Kanya at pagpapatawad mo doon sa iyong kaaway. Praise the Lord. Amen. Ha? Pag kayong magkakamali, pasok ng simbahan, hingi sa Diyos, hindi alam. Ang mahalaga, bigyan mo muna yung kasalanan bitbit mo bago ka humingi ng regalo. Maraming patay ang patay. Kapag hindi nila alam kung paano buhayin ang kanilang sarili sa harapan ng Diyos. As forgiveness, okay, kita. Punta tayo doon ha. Sa ating kinalakihan, ako kasi lumaki talaga ako sa Catholic Church, no? Mapunta ako sa confession room, Father, ganyan, di ba? Ito po ang aking mga kasalanan, hinahayag ko, ganyan. Ha? Ako, kailan ko ulit nagsimba? Ay, hindi ko na pumatandaan. Sige. Binigyan ako parang pinakamahabang panalangin, Our Father, 9 times. 9 times. Wala na. Hindi ko masarap na mahawakan mo yung taong may problema sa kamay, matitingnan mo sa mata, nakikita mo lumuluwa siya. Diba? Ika lang, kanya-kanya kasi yung gift talaga ang mga lingkod eh. Sa totoo lang, ang sarap na makita mo yung isang may problema at nakikita mo tumutulo ang luha niya, karami ka sa pagtulo ng luha niya. Praise the Lord. Amen.